Naku, nawala lisensya mo. Mahuli ka niyan. Ilang libong penalty yan. Impound pa yung sasakyan. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay ang inyong mga like, comment, and share para siguraduhin mas marami pang maabot ang video na to. Tsaka para syempre, updated ka sa mga ganitong usapan. Nawawalang driver's license. Kininakaw yan, nahulog, o basta hindi mo na lang alam kung nasan. Paano nga ba yung proseso bago mapalitan yung lisensya mo? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat mga brother, shortcutin na natin ng konti. Pwede kang magmaneho nang wala yung actual physical license mo basta't meron kang access dun sa mismong LTMS account mo. Accepted yan, halimbawang ma-checkpoint ka, masita ka at wala yung physical card ng driver's license mo, pwede mong gamitin yung LTMS driver's license para maipakita sa mga otoridad at yun, pwede yun. Take note mga brother bawal ang screenshot, bawal ang picture. Kapag na-checkpoint ka at wala yung physical driver's license mo, kailangan i-access mo sa mismong LTMS portal mo. Napag-usapan na natin kung paano mag-access ng LTMS portal at saan makikita yung mga ganyang license and documents sa LTMS portal natin. Check nyo na lang sa mga ibang channels and pages natin. Sa video na to, Miriam, pag-uusapan natin is nawala yung physical card mo, nawala yung driver's license mo, ano yung mga kailangan mong ihanda, magkano, at saka ano yung proseso na pagdadaanan mo para magkaroon ka ng kapalit na driver's license. Una mga brother, kailangan mo paghandaan yung budget. Isa-isahin natin kung ano yung mga kailangan mong gastusin para makasecure ka ng replacement na driver's license mo. Dapat mag-secure ka muna ng affidavit of loss. Makuha mo yan sa iba't ibang mga notary public. Usually nag-range siya ng mga 100 to 250 pesos. Depende talaga kung saan ka magpapagawa. Ang affidavit of loss, yan ay isang legal document once stamped ng notaryo na pinatutunayan at sinasabi niya na factual na talagang nawala or nawawala mo yung driver's license mo. Magkaiba po ang treatment kapag ang lisensya mo ay halimbawa nanakaw. Huwag naman sana na hold up ka, nadukutan ka, nilooban yung bahay nyo. Isa ang lisensya mo sa mga natangay. Pag yan ang ginawa mong dahilan, ang kailangan mo naman i-produce ay police blotter or police report. So ulitin ko, kapag nawala, affidavit of loss. Kapag nanakaw, it was taken from you, police blotter or police report. Tapos, kailangan mo ring maghanda ng valid government ID, katulad ng mga SSS, UMID, passport, at iba pa, para mapatunayan na yung driver's license na ipaprocess mo na nawawala ay ikaw talaga ang nagmamayari. Pagkatapos yan ay maghahanap ka na lang ng any LTO authorized branch, mga brother. May kita mo ang mga LTO authorized branches na magproseso ng mga ganyang request, yung replacement driver's license sa website mismo ng LTO. Tandaan natin na may mga driver's license renewal center, kadalasan yung mga nakikita natin sa mall, sa mga basement ng mga mall. Huwag po kayong basta-basta magpupunta doon dahil hindi automatic ay ma-assist kayo doon. Kailangan authorized LTO center at hindi lang mga driver's license renewal centers. Yun lang namang mga dokumento na yan ang critical para makapag-umpisa ka ng paproseso ng iyong replacement driver's license. Pero kapag ang lisensya mo ay expired na o kaya naman malapit na mag-expire, you will also be required to secure a medical certificate. Yung medical certificate na yan ay hindi basta-basta kung saan-saan kinukuha. Kailangan yung medical certificate mo ay manggagaling sa isang LTO accredited clinic. Kasi ang mangyayari niyan, pag nagproseso ka ng lost or ng replacement driver's license, rekta renewal na rin yan. Once nasa authorized LTO center ka na, magpupunta ka lang sa public assistance window. Normally, window 1 or window 2 or depende talaga kung saan nila ina-assign yung window na yan. Bibigyan ka ng application form for you to fill it out. Pwede mo ring i-fill out yung application form na yan gamit yung LTMS portal mo. Ibig sabihin, you can access your LTMS portal. Just go to licensing. I-next mo lang yan mga brother. Tapos you will be prompted with the form. Kumbaga, bago ka pa magpunta sa LTO, ay meron ka ng hawak na form na na-fill out mo na. That will save you a lot of time. Pagkatapos nun, ikukunin na ulit or i-retrieve na ulit ni LTO yung mga biometrics data mo. Yung picture, yung mga fingerprint scanning, i-retrieve na lang nila yan. Ipupull up na lang nila yan ulit.
hindi mo na kailangan na picturean ulit o kaya mga mag-fingerprint ka ulit, hindi na po. Kasi lahat ng yan nasa mga database na nila. Matapos mo isubmit yung application form mo, you will then be directed to the cashier window para magbayad ng kaukulang amount. Normally, nasa mga more or less 600 pesos yung pinaka-replacement driver's license card mo. At pag nagbayad ka na, bibigyan ka na ng official receipt, yung pinaka-OR mo ng transaksyon na ikaw ay nag-process for the replacement driver's license. Swerte mo, brother, kapag yung LTO authorized center na pinuntahan mo ay meron ng available na mga ID or mga PVC card para mabigay na kagad sa'yo yung pinaka-replacement na physical ID card mo for your driver's license. May mga pagkakataon din naman na OR lang ang ibibigay sa'yo tapos i-schedule ka na lang kung kailan ka babalik kasi nga may na-experience ko to dati na nag-process ako ng lisensya ko, wala silang available na mga PVC card. So, babalik ka muna lang sa ibang araw. Then again, pag sinita ka, at least meron ka ng OR, patunay na nagproseso ka na ng replacement driver's license. At uulitin ko, yung LTMS driver's license mo is enough sakaling ma-checkpoint ka para ma-validate na ikaw talaga ay merong legit na driver's license. May iba't ibang fees yan, mga brother, as you are going through the entire process, katulad ng mga duplicate fee, computer fee, at yung pinakabayad sa ID, basta maghanda ka ng between 600 to 700 pesos para sa buong proseso na yan. Pero hindi pa kasama doon yung affidavit of loss na pinag-usapan natin kanina that would range between 100 to 250 pesos. Yan yung pinaka-basic na proseso when it comes to processing or applying for a replacement driver's license para mapalitan yung pinaka-ID card mo. Considering wala kang mga violation na kailangan mong tubusin o kaya you're not involved in any accident or in any potential crime kung saan, syempre, bago ka nila pagbigyan or bago iproseso yung request mo na mabigyan ka ng replacement driver's license, ay kailangan mo muna i-clear yung mga bagay-bagay na yon. Katulad ng if you have outstanding fees dahil sa mga traffic violation, that will be an additional fee. Kailangan mo munang bayaran yon. Or if you are somehow or if your name is somehow involved in, let's say, in a hit and run, kailangan mo munang iklaro yung pangalan mo, either pay appropriate fees o kaya may mga dapat na maklaro para matanggal itong mga flag sa pangalan mo. Yun muna yung kailangan mong asikasuhin bago ka makapag-proceed sa pag-apply ng mismong replacement for your driver's license. So yun lang, mga brother, sana nakatulong tong video na to. So kung meron kayong mga kakilala, kamag-anak, tropa na nawalan ng driver's license, iba pa rin na may nakahanda at na-proseso na yung kapalit na physical driver's license. While the LTMS digital driver's license is accepted, hindi mo malalaman, baka umakyat kayo ng bundok, may checkpoint, hindi mo ma-access yung online, yari ka na nun. And again, driver's license, yung physical card, is an accepted valid ID sakaling magpupunta ka sa bangko at iba pa. Pero yung digital ID or yung digital driver's license, while pwede mo yan ipakita sa mga checkpoints para hindi ka masita ng nagmamaneho ng walang driver's license, hindi naman yun tinatanggap as a valid ID kasi kailangan mo yung pinaka-ID talaga. Hanggang dito naman yung video natin, mga brother. Again, for more motorcycle news, reviews, and tips at lalong-lalo na pagdating sa mga LTO updates and processes tulad nito, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Till the next video, mga brother. Salut na tayo. Salut! 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 Salut!